Kasi isang linggo po mula ngayon, pagkatapos nitong pista ng pakakap, magdadaos po tayo ng atonement. No? Alam natin lahat, no? Medyo nakakalimutan natin yung ating kapistahan. Yung atonement po, yung panahon kung kailan pinakamalapit si Yahweh. Nagkaroon na ng trademark yung Egypt. Kasi sa kanila na ipatong ng bigat. Para ipakita sa buong mundo yung marka ng araw na ito. Kasi yung pag-ihing ng pakaka, simbolo po ito ng unang hakbang. Palabas tayo sa maling pananampalataya ng paniniwala. No? So, nangako si Yahweh sa mga tao niya, no? Na nurture niya ito, no? Bibigyan niya ng awareness para sa katotohanan at madala sa ating kapanahunan. Atin ko, pag umakbang na tayo kasabay ni Yahweh sa mga pang-araw-araw na pamumuhay natin. In other words, aalis tayo sa mga maling gawain. Isang bagay na inaalala, pero ang isang bagay na pinagdiriwang na napakahalagang event o pangyayari sa iyo o sa sambahayan mo o sabihin natin bilang kumikilala sa banal na pangalan. Ayan. So, one word, i-define natin yung pista ng trumpeta. Masasabi ko na yung pista ng trumpeta, i-define ko siya ng one word, pagkakanda. Kaya tayo dumadaan sa ganun. So, kailangan mong damin, kailangan mong pakiramdaman. Okay? Doon papasok yung pagtutulungan natin sa isa't isa. Ibig sabihin, yung bagay na tatanggapin mo pa lang yun, hindi yan something na inas na ibibigay sa iyo. Kailangan mo pa rin magsakripisyo, kailangan mo magtiis. Pero, kalakip din yung bagay na hindi mo pababayaan yung mga bagay na patungo sa kanya. Nare-reach pa, no, yung ganung pakiramdam na sinasabi ni Papa. Lalo nung narinig ko yung magiging kapistahan lang sa iyo, yung kapistahan din. Ano? Magiging parang part mo siya kapag nagaganap na yung puso mo, paparating na yun. Pinag-uusapan natin yung trumpets. Meron dyan unang-unang hinahanda. Ito yung pinakamahirap ihanda actually sa lahat ng kapistahan. No? May kailangan kasing ihanda na requirement siya sa bawat kapistahan at siya yung pinakamahirap ihanda. Okay? Bakit? Sabi ko nga, sa bawat darating na kapistahan, it's not easy na makarating din doon. Dito daw nagsimulang i-create ni Yahweh yung sanlibutan. Pero yung talagang bagong taon sa kanila is yung paunang buwan, which is yung Passover natin. Sa civil calendar ng Jewish, kalendaryo pantao, yun lang yung year nila ngayon. Pero sa biblical o ecclesiastical calendar, yung para sa mga kapistahan, walang bilang sa kanila yung mga buwan pagkatapos nito. Tanging yung 7 buwan lang ang may bilang sa kanila. Tapos pangalawa, sa pakikinig. Yung bang aral na napapakinggan ko, tanggap ko ba? Wala ba akong question? Wala akong duda? Walang malabo sa akin? Walang hindi ako nagugustuhan din sa aral? Kasi reflection to again, no? May pupunta ako sa dulo. Bakit? Ito yung mga nilatag kong tanong. Tanggap ko ba yung mga aral na naririnig ko? Ibig sabihin, pag nakakarinig ako ng aral ng iba, hindi ba ako nagkakaroon ng comparison na buti pa sila, sasamba sila ng linggo, 2 araw lang. Sabat namin, halos abutin kami ng maghapon, wala na talaga akong rest day. So kailangan tanungin natin sa sarili natin yun kasi part ng analyzation, no? Kasi baka mamaya nakapokus tayo dun sa mismong kasalanan, pero hindi pala yun yung ugat ng problema. Ang ugat pala ng problema, 50-50 tayo dun sa pinaniniwalaan natin.